Praise God. Manatili po tayo nakatayo mga kapatid. Tayo po lahat ay magsiyuko. Praise God. Ama namin Diyos, dinadakila ka namin, pinupuri ka namin Ama. Sa araw na to na kami po ay nagpapasalamat na muli na kami dinako nyo sa lugar na to, Panginoon, upang muli ay pagsalusaluhan namin ang iyong biyaya para sa araw na to, ang iyong mga banal na salita na aming pagbubulay-bulayan. Sa oras po ito, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan, Ama. Gamitin niyo po ang inyong abang lingkod na ito upang maging daluyan ang inyong mga banal na salita at may bahagi ito sa inyong mga pinili, Lord God. Wala po kaming magagawa kung wala kayo sa aming mga buhay. Bawat letra na inyong banal na salita ay siyang magbibigay buhay at kalakasan sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, at patuloy ang pagkilos niyo sa aming mga buhay. Nawa sa oras na to, pangawakan niyo ang iyong munting gawain na ito. Ingatan niyo at gabayan hanggang sa pagtatapos. Alisin po ninyo, O Lord, anong pundong sa karumihan sa aming mga puso at isipan. Tulungan niyo po kami na huwag magkamali at ang iyong banal na salita lamang ang may bigkas sa pulpiting ito. Patawarin po ninyo ako kung ako ay magkamali at nawa. Alisin niyo at idala niyo po kami sa inyong mga salita. Gabayin po ninyo ako hanggang sa pagtatapos ng exhortation. Muli, Ama, wala po kami magagawa kung wala kayo sa aming mga buhay. Dahil ikaw ang buhay na walang hanggan, Lord God. Maraming salamat po. Ito po ang aming mga samot dalangin. In Jesus Christ's name I pray. Amen. Praise God. Bago po tayo umupo, nais ko po na buksan nyo o tandaan nyo sa inyong mga Biblia ang Hebrew 4:3 at ang Habakkuk 2:3 na ating pagbubulay-bulayan sa araw na to. Pwede na po tayong umupo mga kapatid. Bago ko po umpisa ng exhortation, nagagalak po ako sa magbuhat pa po kagabi sa ating sharing hanggang ngayong umaga sa ating mga kapatid na nagbibigay ng kanya-kanyang pasalamat at patutuo sa ating Panginoon. Halos ang exhortation po ay halos doon po umiikot sa mga inyong mga patutuo at inyong mga pasasalamat sa ating Panginoon kung paano nagsikilos sa inyo ang ating Diyos. Sabi po kasi sa Genesis 18:14, sabi, "Is anything too hard for the Lord?" Isa pong tanong. Question mark po kasi ang dulo. Kaya sabi niya, meron bang mahirap para sa ating Panginoon? Kung tatalakayin natin lahat, sabi, napakarami. Kasi sa atin, wala siguro sa atin na kada mananalangin ay may kanya-kanyang hinihiling o may kanya-kanyang dinadalangin sa Diyos. Kaya lang sinabi dito, at the time appointed, sabi. May panahon ng Diyos para sa mga dalangin natin. Hindi sa panahon ng tao o hindi sa panahon ng ating sariling kaisipan nakikilos. Sabi nga ang ating kapatid kanina, hindi ako magbabanggit ng pangalan, sabi niya, paalis na sana sa kumpanya niya at nagdesisyon sa sarili niya na aalis na lang siya or uuwi na lang siya. Since sabi nga, is there anything too hard for the Lord? Tapos, yung appointed time. At binigay niya nga at naging malinaw para sa kanya nung idilangin sa Diyos na siya na ang bahala, ang Diyos na, hindi sa kanya sariling kaisipan. So, magkakaroon ka ng peace sa yung sariling kaisipan. Kasi, hindi mo na problemahin Inaalay mo na sa Panginoon, binigay mo na sa kanya. So, pahinga ka na lang. Kasi, inaasa mo na sa Panginoon, binigay mo. Wag mo lang na babaliin ang yung sinabi na, pagkatapos mo sinabi sa kanya na, tinatrust kita, Lord, na ikaw nang bahala. Tapos maya-maya, isipin mo na naman na, punta na kaya ako doon? Wala na. Siyempre, binaliwala mo na yung sinabi mo sa Panginoon, kumbaga, wala na
Sa yung sarili na naman kayo, sabi, iiwan ka na ng Diyos sa magiging desisyon na ganun. So, pag tinras mo sa Kanya, buong buo. Huwag mong baguhin, sabi mo. Sabi nga, in life, we are all waiting for something. Not tayo. Waiting for a dream to come pass. Waiting for a problem to turn around. Waiting for the answers of Almighty God. When it's not happening, sabi nga, nagmamadali tayong kumilos. Kasi naiinip tayo. Yun ang galing ng tao eh. Hindi makapag kahit siguro sa kapwa-tao mo, minsan nangingi ka ng desisyon sa kanya na kahit hingin mo yung desisyon niya, hindi mo rin pakikinggan. Yun din magiging kaisipan mo ang masusunod. So parang ganun lang, paano pa sa Diyos, sabi niya. Sabi niya, it's easy for us to get frustrated. But you have to realize that the moment you pray God, God established a set time to bring that promise to pass. God has a set time to meet the right person, sabi niya. And there's a set time for the problem to turn around. A set time for your healing, your promotion, your breakthrough. It may be tomorrow, or next week, or 2 years. Maghintay ka kasi binigay mo na nga sa Panginoon. Maghintay ka. But when you understand the time, we're already been set. Pag yun, nakuha mo yung sikreto. Tulad kanina, sinabi nga sa exhortation, kung malalaman lang natin ang sikreto, sabi. It will take all the pressure off sa'yo. Tatanggalin talaga pag inalay mo. Tingnan nyo, siguro naman, pag sinabi nyo, kayo nang bahala, Panginoon, sa bukas ko. Makakatulog ka na, kasi binigay mo na eh, wala ka nang isipin eh. You won't live worried, sabi. Wondering when this going to happen. You will relax and enjoy your life, knowing that the promise has already been scheduled by the Creator of this universe. Some of you have been praying about a situation long time, but it don't seem happening, and you can easily be discouraged. Paano kung ang Diyos, sample ko na lang, paano kaya kung makasama mo ang Diyos? Bubuksan niyang kortina sa kabilang ipapakita niya sa yung future mo. Sabi, sa ganitong araw, may mamimit ka, sabi gano'n. Mamimit mo yung, para sa mga binata o kaya sa mga na-experience natin. Ipapakita sa inyo ng Diyos yung future mo. May mamimit ka, yung dinadalangin mong mapapangasawa mo. Ano kayang gagawin mo? Kasi nakita mo eh. So, magpiprepare ka. Baka pumunta ka sa palo, magpagubit ka, bumili ka ng bago mong damit. Kasi alam mo na yung mangyayari, kaya, ipiprepare mo na lahat eh. Ngayon, balik tayo doon sa hindi mo nakita. Ano kayang iisipin mo? Wala kang alam. Palagi mong dinadalangin sa Diyos na, sana mamit ko. Pupunta ka sa mall, pupunta ka saan para hanapin yung gusto mo. Para magpapagod ka, paano nga kung pinakita na sa'yo? Di, may idea ka kung, ewan kung nagiget nyo yung sinasabi ko na, makukuha nyo kaagad. Ibig sabihin, kung gano'n na magiging kaisipan natin at ibibigay natin sa Diyos, na siya nang bahala. At alam nyo, Diyos, hindi ibibigay sa'yo yung hindi para sa'yo. Hindi naman siguro magbibigay ng ating Panginoon na magiging downside mo. Kasi naniniwala ka sa Diyos na hindi ka niya ipapahamak sa anuman. Bagamat sa una, hindi mo maintindihan kung ano yung binigay sa'yo. Bandang huli, sasabihin mo, yun pala, kaya pala. Yun yung mga sasabihin natin sa ating mga sarili. Ang tanong, do you trust God enough to believe that your set time is coming? And are you willing to wait with a good attitude, knowing that it's on its way? Or will you get discouraged? You got to get a new perspective. Sabi nga, ibahin mo yung perspective mo sa buhay. Tulad nga na sharingan natin, ibahin mo, palaging i-focus mo sa Panginoon ang iyong, unahin mo siya palagi kahit anong mangyari. At palagi ko, isa na sa mga sikretong hinahanap natin yun. God has set time for all your prayers. It is already in your future. Don't let your negative thoughts lose your faith in Him. Sa mga may sakit na nalangin ng kagalingan, there is a set time for you to be completely well. Sabi nga sa Hebrew 4:3, sabi,
For we which have believed do enter into rest. As he said, as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest, although the works were finished from the foundation of the world. The way you know that you are already believing is you have to rest. You are at peace and you know the answer as on its way. You know that the right people, the right opportunities have already set in your future. When you pray, believe, stood in faith. Sabi. Let me assure you that you're going to come into set time of faith. A set time, maybe a problem suddenly turns around. A set time where you meet the right person. A set time where a good break will come to you sa susunod pang mga panahon na darating. Palagi sanang ganun yung set din ng mind natin na palaging ibigay sa Panginoon muna bago ang ating kaisipan. Palaging siya ang palagi nating unahin sa ating mga dalangin. Sabi nga sa Habakuk 2:3 verse 2 chapter 2 verse 3, for the vision is yet for the appointed time, but that he and it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. Sabi nga. Notice that not may become or not hope so. God has already set the date. The appointed time has already put in your calendar. It won't be 1 second late. Kahit kailan hindi naging late ang Panginoon o hindi siya nauna. Palagi siyang may panahon para sa inyong mga hinihiling. So don't get discouraged. Paniwalaan mo lang. All things are possible when you give it already to the Lord. Just be patient and wait sa pagkilos ng ating Diyos na buhay. Sometimes, naisip natin siguro nakita natin sa ating mga kapatid, bakit siya ganda ng katayuan. O yung mga kaibigan mo, mga kabats mo, naging successful na sila at ikaw nandun pa rin. Yung mga kasama sa trabaho na promote o ikaw nahihirap ka sa trabaho mo, samantalang iba, kala mo magaan, pero pare-pares lang tayo eh. Hindi lang natin nakikita kasi hindi natin siya nasusubaybayan araw-araw. Pero kung isipin mo, kung ganun ang palaging iniisip mo, sabi nga, God knows how to make up for what seems like lost time. God doesn't always take us logically. Hindi ka dadalhin ng Panginoon na from ABC, tapos lalaktawin niya kagad. Hindi siya ganun eh. May pattern ng Panginoon na dapat sundin na kung lalaktawin mo yon, baka ikaw mapahamak, hindi mo alam sa bandang huli. Kaya susundin lang natin yung asset time kasi alam niya ang mangyayari, siya lang nakakalam ng future. Kaya sabi sa atin, lalo na sa ating mga mananampalataya, sabi, quit worrying about who is ahead of you and just run for your race. But be the best as you can be in the eyes of God. Sundin mo lang yung mga palatuntunin niya, sundin mo lang yung mga utos niya, sundin mo. At alam ko na, doon yung sikreto, binigay na niya lahat sa atin eh. Keep honoring and love God with your life. Keep treating people right. Stand in the promises of God. And God will get you to where you're supposed to be. All your prayers, sabi all. That promotion, yung mga hinahangad mo sa buhay, yung mga panalangin mo sa Kanya. Our God is not a random God. He is a precise God. He line up solution for you down to the very seconds. What I'm saying, we can trust God's timing. God has all figured it out. What is you praying about? Kung ano yung paniniwala mo, it's not going to be 1 second late. If it hasn't happened yet, siguro sa panahon mo to, sa iniisip mong oras o sa iniisip mong itinatakda mong panahon na dinadala sa Kanya. Pero hindi ganun ang pagtatrust sa Panginoon eh. Meron siyang sariling susundin na oras. Hindi yung kaisipan mo susundin. Baka pag iniisip mo, may pasubali na magkamali o may mangyayari na hindi maganda. At ang mga panahon na it doesn't mean na there's something wrong pag hindi ka agad binigay ng Diyos sa iyong mga hinihiling mo. Or baka nagalit ang Diyos sa akin, kaya hindi ganun. Dapat hindi ganun yung pag-iisip natin.
isipin natin palagi na may sineset nga ang Panginoon ng time para sa ikabubuti mo. God has already established the time down to the split seconds. You don't have to worry. You don't have to live frustrated, sabi. Yung napupustrate ka na talaga. Kailangan, kahit ganun ang mangyari, sa Diyos pa rin palagi ang i-focus mo sa iyong kaisipan. Sabi, stay in peace, enter into His rest. Magpahinga lang tayo at ang Diyos ang bahala sa atin. God has you in His palm of His hands. Your step is being directed. Acknowledge Him, and He shall direct your path, sabi. When you understand this, it takes all the pressure off. Tulad na sabi kanina, pag inalay mo talaga ng buong buo sa Panginoon, makakapagpahinga, matatagpuan mo yung kapahingahan, sabi nga ng ating Panginoon. You won't go around wondering when it's going to happen. Praying for the Lord, when your prayers will get your answer. When you know the time has been set, you will have a peace, whether 20 minutes after the service, or next week, or after ilang months, it will come to pass. God give me, sabi nga, if you stay in faith and believing God will answer your prayer, hindi yung pwedeng bigyan ng palugid ng Panginoon na sabihin sa Kanya, sana Lord, sa susunod na may tataas na o madadagdagan na yung sweldo ko, o tataasan nyo na yung posisyon ko. Hindi pwedeng ganun eh. Hindi pwedeng ikaw ang kasi parang ikaw na yung nagplano eh. Ikaw na yung, hindi na siya eh. Idalangin mo lang sa Kanya. Huwag kang mag-set ng, sana next year mataas na eh. Hindi ganun eh. Sana nagiget nyo yung sinasabi ko, yung nakukuha nyo. Hindi ganun ang nakikita kong sinasabi ng Panginoon na i-trust sa Kanya. I-trust mo sa Kanya at siyang kikilos. Hindi ikaw magsiset ng date or time. It will be a lot easier if God told us when we are going to get well. Sabi para sa when we will have a good job or we will reach the peak of our career. But the truth, if that would not take any faith, sa faith pa naman nalulugod yung Panginoon. Amen. It takes faith to say, God, I don't know when you're going to do it. But God, I trust you enough to believe that you will do it. That the answer is already in my future. God can see the big picture from our lives. He knows ano yung nasa hinaharap. At alam niya kung ano yung mangyayari. At sino ang makakatagmo nyo o makakausap nyong tao para sa mga hinahangad nyo. Siya ang magsiset ng lahat na to, hindi lang yung oras, pati yung mga tao nasa paligid nyo, yung lugar na pangyayarihan. Ito alam niya na lahat eh. Wala ka nang dapat alalahanin kung tutusin. If God did everything we ask in our timetable, it would limit us. Because sometimes, what we're asking for is too small. Sometimes the person we think we cannot live without, God knows in 10 years, they are not going to be good for us. Yung dinadalangin mong tao, malay mo, sana mapangasawa kong taon to. Hindi nyo alam, kaya pala hindi binibigay sa'yo, may mangyayari na hindi maganda sa'yo. At sana hindi ganun yung klase ng pag-iisip na hinahangad natin. Sometimes, yung promotion na hinahangad natin sa ating mga trabaho, na hindi ibibigay kagad ng Panginoon. Kasi He knows what would keep us from much a bigger promotion. Baka may inihanda siya, lumaktaw lang siya ng isang taon, at sa pangalawang taon, mas mataas pa palang ibibigay sa'yo. And God has the advantage of seeing everything in the future. The longer we live, the more we should trust God. Merong oras na kailangan natin magpasalamat sa Diyos at sasabihin natin, Lord, salamat at hindi mo binigay sa akin na lalaking to. Kasi tulad natin kung matatanda na, halimbawa, napangasawa sa mga kaibigan natin pag nagkukwentuhan. Napangasawa mo pala si ano. Kung babalik mo yung panahon na siya yung inaasam-asam mo lalaki sa buhay mo at ngayon nakita mo lasinggero, nagsusugal, yung dinadalangin mo nun sa kanya, kaya pala hindi binigay sa'yo, ganun pala yun. So, maintindihan mo. So, 10 years from now, sabi,
Buti na lang. Doon mo sasabihin sa Panginoon na yung dinadalangin mo noon, hindi niya binigay. Buti na lang hindi siya binigay na asawa para sa'yo. Sabi, if there's a right time, that means there's also a wrong time. If it hasn't yet happened yet, instead of being frustrated, worried, don't complain with God. Instead, have a new approach. You know what's God, you know what's best for me. You can see me in a big picture. I'm not gonna live frustrated dahil anak mo ko. Yan ang ipangako mo sa Panginoon. At sabihin mo sa Kanya, God, I trust your timing. See, we are in a society that wants everything right now. Siguro sa mga panahon ngayon, sa dami ng mga bagong, sabihin natin, hindi lang sa high-tech na mga gamit, hindi lang sa mga magandang bahay na maggara. Kasi kung kumpara mo nung panahon, halos kubo lang okay na sa tao. Ngayon iba na yung trend ng ng panahon. Kumbaga, may mga magandang bahay diyan, may mga sakyan. Ngayon ang panahon natin, sabi, we're being programmed for that immediacy. Ang ibig sabihin, don't make me wait. Parang naging ganun na yung takbo ng pag-iisip natin. Ang ibig sabihin ng emergency, yung parang, huwag mo kong pahintayin, don't make me wait. Palaging gano'n, nag-grab ka palagi sa mga bago na nangyayari. But the scripture said, through have faith, only believe all things are possible. God, I believe I will overcome this obstacle. God, I believe I am going to accomplish my dreams. We've got the faith part down. Just make sure we've got the patience part down also. And God, I am not only believing for big things, but I also trust your timing. God, I'm not going to get discouraged if it's not happening immediately. I'm not going to give up because it's taking a week or a month or a year. I know the set time is already on my future. So I'm gonna wait with faith and patience because I know that it's on their way. Para ring ano yan sa pagdadalang tao ng isang babae. Sabi, since alam naman natin lahat ang pagdadalang tao ay 9 na buwan or sa kino-consider nilang 10 months ngayon dahil magbuhat nung natapos hanggang sa 10 months na. Hindi yung unang bilang dati kung kailan na nawalan kasi may standard set yata na 10 months or 9 months. Basta ganun yung pagdadalang tao, 9 months. Naging sanay lang tayo sa 9 months ang pagdadalang tao. Sabi nung isang babae, totoo nga na mahirap ang magdalang tao kasi buhat-buhat mo may bata sa ano. Sabi nga, kung pwede nga lang, minsan dinadala lang, pwede nga lang ilabas mo na to para matanggal na yung hirap at pananakit ng balakang ko. Ngayon, kung susundin ng Panginoon yon at bibigyan niya yung hinihiling mo, palagay niyo anong mangyayari sa bata? Premature. So, sa lahat may mga panahon, sabi nga. Kaya ginawa kong sample sa inyo yung pagdadalang tao ng isang babae. Mayroon talaga nakaset na time para lumabas ang bata, para maging normal siya. Hindi yung porket hirap na hirap ka na. Parang sa trabaho nga, hinihiling mo sa Panginoon na hirap na ako, Lord. Sana alisin mo na ako dito. Parang ganun yun eh. Baka premature pa na ilabas ka niya doon. Maghintay ka lang kasi may sinet talagang time ang Panginoon sa atin. Siguro may may iniintay lang o may gagamitin ng Diyos para ilabas ka niya doon sa mga hinihiling mo. Wag sa'yo manggaling ang desisyon na or idulog mo muna sa Panginoon. Hilingin mo ang nararapat. I-trust mo, ibigay mo sa Kanya yung kahilingan. Sabi nga, it's interesting, the scripture say, God didn't take the children of Israel the shorter time. Sulad ng na testimony kanina ng ating kapatid. Sabi niya, hindi niya dinala ang Israel palabas ng Egypt sa shorter route to the promised land. Because He knows that they are not prepared for war. But they keep on complaining. Yun ang pinakaayaw ng Diyos. God can see the big picture. Alam niya kung anong mangyayari. Siya yung nag-set niyan lahat eh.
He knows if he will take them the shortest way, their enemies will be too powerful and possibly defeat them. So on the purpose, God took them a longer route to protect and strengthen them. Amen. If something is not happening in your timetable, remind yourself. God knows what He is doing. He has my best interest heart. I will be having this delay unless God has a reason for. Amen. And while waiting, don't make a mistake. Yon, may isa pang may isa pa sikreto. Habang kayo naghihintay, huwag kayong gagawa ng ikasasama o ikagagalit ng Diyos. Dahil lahat ng pinlano, lahat ng tinras sa Kanya, iiwan kayo ng Diyos. Sabi nung nabasa ako na sabi niya, nung isang nanay, God, I've been praying for my child for 3 years. Why won't He change? Sabi niya. If you constantly trying to figure things out, that's only going to frustrate you. Kung palaging ganun ang iniisip mo. Sabi, turn it over to God. Amen. Parang si David, sabi, God, my times are in your hands, sinabi ni David. I'm not gonna worry about why something hasn't changed or worry about why it's taking so long. Basta sabihin mo, God, I trust you. I know it has a set time in everything. You have promised me it will come to pass. Sometimes when we got in a hurry, we make the mistakes of taking matters into our own hands. And we try to force things to happen. Many times we miss God's best. Yung talagang pinlan ng Diyos nakakaligtaan natin. Parang isa pang istorya sa banal na salita, yung istorya ni Abraham and Sarah. Siguro alam na natin lahat yung istorya niya. Just to remind everybody, sabi, God gave them the promise that they were going to have a baby. But years after years went by, nothing was happening. So they decided to try help God's out. Sarah came up with a plan. She told Abraham to sleep with one of her maids. That way, they could have their baby. Abraham, instead of being patient, waiting for God's timing, he agreed with Sarah's plan. And sure enough, they had their baby boy. They were very excited and they named him Ishmael. They thought that this was the child God promised them. But God said that it's not the child I promise you. That's something that you did on your own. So Ishmael became a struggle to raise. They were constantly having problems and conflicts because there was no grace for him. But understand what God's order. God will pay for. What God gives birth to, God will always give you the grace to take care of. But if we were birth things in our own strength, out of God's timing, God is not obligated. Tapos 14 years later, at the set time of God had promised, Isaac was born. Sarah gave birth to Isaac. Like Sarah, there will be times in life where where it's not happening as fast as you like. Hindi sa gusto mong panahon o oras na mangyari. You will be tempted to try to force things to happen. Maybe in a relationship, and the person you know, that he or she may not going to be good for you. But you are afraid that you might not meet anyone else. But if you will let go of Ishmael, Isaac will show up. The one God's promise you can see your future is time where you already been set. Now be patient and trust God always and do His way. Don't help God to figure it out because He knows from the beginning to the end. Amen. All we have to do is trust Him. You don't have to try to force the door to open. You don't have to try to make people like you. Sana lahat tayo, huwag natin i-manipula yung ang pagiging relasyon natin sa iba. Just keep honoring God with your life. Stay in peace.
Trust God's timing, and God will open doors that no man can show. God will bring amazing person across your path. God will defeat your enemies and get you where you're supposed to be. Sabi dito sa Psalm 37:4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Sabi, there's a big difference between God giving you something na hindi mo pinagtrabahuhan to make it happen. When we try to force things and we don't wait for God's timing, it's a constant struggle sa ating mga buhay. It's a burden. But if we let God to do His way, in His timing, there will be a supernatural grace. You will feel the strength and peace. God favors supernaturally pushing you forward. When we can do the right thing at the wrong time, and we miss God's best, just be patient and let God open the doors. Minsan kailangan mo talagang kumatok sa Diyos or idalangin sa Kanya. Tulad ng nabanggit ko kanina, siguro sa araw-araw na pananalangin natin, pakikipag-usap natin sa Diyos, hindi tayo mawawalan ng hinihingi at pasalamat sa Diyos. Pero kung palaging isiset mo yung time mo na ikaw nang bahala, Diyos, sa gusto ko, sa iyong panahon. At ginagaranti ko sa inyo na dahil sinabi ng ating banal na at sinabi ng ating Panginoon, ito ay magiging perpekto at walang magiging balakid para sa atin. Yung halimbawa na lang nga sa ating mga trabaho, ang pagiging struggle mo o mga kasamahan mo na kinatitisuran mo. So often we think we can do it only in our own strength. Pero kung ialay mo to sa Diyos at ibibigay mo sa Kanya, Diyos ko, ikaw nang bahala sa mga kasama ko. Hindi na sa'yo. At palagi ko, magiging peace yung mind mo or ibabali mo kasi yung pag-iisip mo sa iba na hindi na sa kanila. Kaya magiging at peace ka. Sabi rin sa scripture ng Psalm 46:10, be still and know that I am God, sabi niya. If you tempted to take everything in your hands, kapag sobrang galit na tayo, basahin natin yung Romans 12:19. Sabi, dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Sabi nga, ang pakikipagbaka hindi sa inyo mga kapatid. Sa Diyos, ialay nyo sa Diyos. But as long as you keep fighting and try to make it happen your way, and try to pay somebody back, magiging upset ka at saka magiging worried. Then God is going to step back. Kasi ikaw nang kumilos, hindi na siya eh. Kaya iiwan ka niya, ibibigay niya sa'yo, hindi na siya makikialam. Kaya kung iaalay mo buong buo sa Kanya, ang iyong panalangin, hayaan mo ang Diyos ang kumilos, magiging at peace ka. When you take it out of your hands, sabi, and say, God, I trust you. I know you already set the time to bring me out. You already set the time to vindicate me. You set the time to bring healing sa mga may sakit. So I'm going to be still and know that you are good. You are God. This is what the Israelites did. They were surrounded by a huge army and greatly outnumbered sila. They were so worried, so stressed out. Just before they went to battle, they decided to pray, and God said to them, stand still and you will see the deliverance of the Lord. For the Lord will fight for you if you remain at rest. Notice the condition. God will turn it around. God will restore you. God will vindicate you if you will be still and remain at rest. In other words, if you will wait for the set time, if you will be patient and not give birth to Ishmael, then God has Isaac in your future. Some of us today are facing big challenges. You cannot sleep well or at night, you're upset, you're frustrated dahil kakaisip sa mga dinadalangin mo na hindi mo naman sinusunod.
Tulad nga yung mga nakaka-stress mo mga trabaho or yung sahod mo kulang or hindi ka pa sumasahod. Sabi nga ng Panginoon, be still and I've got it all figured out. I control the whole universe. I've already set the time to deliver you. Just trust God's timing, Panginoon. Salamat sa Diyos at dito lang tayo dinala ng ating Panginoon. 'Purihin ang Diyos sa kanyang mga banal na